Fatima. Sana sa makakasama kapwa ninyo mga feast na lay ministers, sana din kung saan paris kayo nasa sakupan na pinagdadausan po ng inyong mga pagdiriwang, banal na pagdiriwang, please always seek the permission authority of the parish priest of that parish. Okay? And you claim to be Catholic, and you have to be one with the Catholic, with the authority of the Catholic. So, sometimes I have that impression na pag may mga like communities like you, ayaw nilang pasako. You know what? Everything that you do will be in vain without the jurisdiction of the Catholic Church. I know that better because I was once a rebel priest. You know, ang tingin ko, ang kinalaman ng Roma, yung Catholic dito sa Pilipinas. Ako, hiyang-hiya ako. Patawarin ako ng Diyos sapagat hindi ko alam ang aking sinasabi. But I realize the Catholic Church remains a Catholic up to now because of its authority. Once we disconnect, everything will be in vain, even if you claim that you are a Catholic. Kaya nga natutuwa ako kila Brother Ramon at Brother Joel nung they seek my authority and my permission since they knew that Santa Lucia is part of the jurisdiction of Our Lady of Fatima. Kahit alam kong dagdag trabaho ko kayo. Tulad ngayon, may date pa naman sana ako kinansel ko. Okay? Because I want to give value and importance to this. So, marami nagsiserve in the Eucharist as lectors, as extraordinary minister of the Holy Communion, as choir, as usherettes, but they are not being commissioned. So invalid and illegit. So please make it sure that when you want to become a lay minister, you always seek the power and the authority of the parish priest where you belong. Kaya nga, ginawa ko na po itong personal na vision ko sa inyo. Kahit nabibigatan talaga ako. Lalo na pag si Brother Ramon doon, Father, ganito may kailangan ako. Ano na naman ito? Wala naman lagay. Paano ako magkakaroon ng panahon? Walang lagay ang panahon. No, just kidding. Okay. Dahil gusto kong ituwid ang mga bagay-bagay. Okay? Maybe you are not aware of it. But now you're aware of it. Kasi lahat ng paglilingkod nyo sa banal na Eucharistia, nagiging invalid without the authority of the parish priest. So I thank you for realizing that and for asking the authority. Kaya ngayon po ay kukonviction ko kayo. No, being a lay minister, pag sabi natin lay minister, what do we mean? Siguro nabanggit na ni Brother to. Pag lay minister, sino ang mga lay minister? Kayo. Bakit kayo ang lay minister? Dahil hindi sila. Why? What makes a lay minister a lay minister? Of course, first, you are being commissioned by the parish priest. Ikalawa, what are you lay ministers? Who are the lay ministers?
all those who are serving in the Holy Eucharist. And who are those serving in the Holy Eucharist? Lector and commentator? Lector and commentator? Extraordinary minister of the Holy Communion? The choir? The Mother Butler, okay? Usheret, altar servers, yan, sila lahat po yan. Everyone who serves in the Holy Eucharist, they are lay minister. But they are only lay minister if they are being commissioned by the parish priest. Otherwise, they are fake lay ministers. Next, gusto lang to ask your parish priest, please. By being a lay minister, that means you are taking a step, one more step than the other, ahead of the other. So please, prepare yourselves also to be worthy lay ministers. How? Okay, sabi siguro ni Brother doon, be on time. Siguro sabi sa inyo, 15 minutes before. O kaya 1 hour before, o kaya 1 week before. Okay? And then please receive the sacrament of confession. Okay? You are from different parishes, right? Okay. Since you are serving dito sa the feast po natin, okay? Please seek and receive the sacrament of confession from the parishes where you belong. Okay? Please. According to the precept of the Catholic Church, at least once a year. Please. Be comfortable with the sacrament of confession. Okay? Nakakahiya sa Diyos. Alam mong may mabigat kang kasalanan. Tapos naglilingkod ka. Body of Christ ka pa. Kagabi lang, meron kang dinala sa Sogo. Nakita kita dahil nandun din ako. Burado ha. May bata ata to. Sorry, sorry. Burado ha. Atin lang to ha. Huwag nyo nasaglikay ko ha. Baka tanggalin kayo rito sa akin. Baka mag-bad influence your parish priest pala doon. Biro lang. Erase. Naka-video na ka Facebook Live. Punta-tanda doon mukha mo. Ikaw lang mukha lang yan ang pupuntahan mo. So please receive the sacrament of confession. Okay? You know what? This is what I believe as a priest. What matters in the eyes of God is not how many times you fall to sin, but how many times you rise when you fall to sin. So if you keep falling, anong ibig sabihin? Tanga ka. If you keep falling, then keep rising. Kung madalas ka magkasala, dalasan mo rin ang pagkukumpilan. Iyan ang mas mahalaga na makita ng Diyos. Okay? Alam ng Diyos, alam natin, pagkatapos magkumpil, maaaring magkasala ka na naman. Pero at least, you keep receiving. You know what? This is what I learned from my fellow, from the exorcist. Alam niyo mga exorcist natin? Makasalanan din ang mga yan. But you know what protects them? The sacrament of confession. Okay? May karanasan na sila, isang exorcist, hindi na tumanggap ng sakramento ng kumpisa, he was exposed by the devil. Sinabi kung anong kasalanan niya. Imagine! Sinabi na ninilip ka. Ako po yung tinutukoy ng devil. But once you receive the sacrament of confession, you are protected. Hindi makikita yan ng demonyo. You will not be exposed. And according to a famous exorcist, sabi nga nila, we don't need exorcism as long as you keep receiving the sacrament of confession. Can you imagine the power of the sacrament of confession? And when you keep receiving the sacrament of confession, lalayuan ka
ng demonyo. O, tignan yung katabi nyo, nilalayuan ka. Okay. You know what? We all, the Catholic Church gave us all the power to live a holy life. We just have to use those power. The power of prayer, the power of the Eucharist, the power of the sacrament of confession, the power of the other sacraments. Okay? Ito lang gusto ko ma-ano sa inyo. And keep humble. Okay? Being a lay minister does not make you better than the other. Just as I am a priest does not make me better and holier than you. Kung minsan pa nga, pag when I officiate the Eucharist with the priest, sabi ko, namamangha ko, mas magagaling pa kayo mag-preach, mas magasalin pa kayo. Ang isa lang hindi ko napansin, konti lang mag-donate. Just kidding. Okay? Okay. Sige. Kaya lagi kong sinasabi kina brother, kayo ang tapat natin sa mga born again. Sa victory. Siguro kayo, kung sila ay victory, liner, kayo ang baliwag. Okay? Pagtapat natin sila. Okay? And your community is growing. At ako po ay humahanga din sa kay po. Talaga, I read a lot of his books. And marami pong mga good preacher emerging from the community. So, okay. Please get connected always with the Catholic Church. Okay? Kahit gaano galing ninyo, if you are disconnected, mawawalan sa isa. Even as priests, ang dami ng famous priests. So, mga pero, they disconnect themselves. Nawala din sila. Can you imagine? Okay? So please, always be one with the Catholic Church. Get connected by being humble and obedient to the authority of the Catholic Church. Okay? Marami akong nasabi, okay? Baka mahal na ito. Okay? Okay, so now, we'll proceed to the commissioning.